Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Noong February 10, 2026, may isang pahayag na tahimik lang, pero mabigat ang epekto. Sa harap ng media, inamin ni Jose Manuel Romualdez ang isang katotohanang matagal nang iniikutan ng bulong-bulungan. Ang F-16 deal ay hindi pasok sa budget ng Pilipinas. Walang drama sa tono niya, walang emosyon. Simple lang ang mensahe, kailangan ng creative at imaginative ways. Habang ang publiko ay abala sa pagtatalo, F-16 ba o Gripen? May ibang usapan na pala sa likod ng kamera at ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa isang kontrata. Nagsimula ito sa semento. Sa Basa Air Base, tahimik na may binubuo. Walang ribbon cutting. Walang malaking anunsyo, pero milyon-milyong dolyar ang gumagalaw. $133 milyong na infrastructure project itinayo ayon sa technical standards ng United States Air Force. Hindi ito basta renovation. Hindi ito simpleng upgrade. Ito ay isang infrastrukturang may sinusunod na eksaktong sukat, eksaktong load capacity, eksaktong operational requirements. Mga pamantayang hindi ginagawa para sa kahit anong eroplano. Habang sinasabi ng Estados Unidos na ang $2.5 bilyong na foreign military financing ay para sa coastal defense, radars, missiles, maritime patrol systems, sa lupa ng Basa, hindi radar ang itinatayo. As of mid-February 2026, may aktibong $33 milyong construction contract na. Ang gumawa, Acciona, isang Spanish conglomerate kasama ang CMS Corporation, isang American group. Ang proyekto, aircraft parking apron, taxiways, runway shoulders. Hindi ito ordinaryong parking lot. Ito ay disenyo para tumanggap ng iba't ibang aircraft ng US Air Force sa ilalim ng EDCA framework. At kung titingnan ang specifications, malinaw ang direksyon. Ito ay natural na compatible sa aircraft tulad ng F-16. At ang oras ay tumatakbo. Completion date, 2026. Ibig sabihin, bago matapos ang taon, operational na ang lahat. Handa na ang apron, handa na ang taxiways, handa na ang infrastruktura. Pero may isang bagay na wala pa rin. Wala pang kontrata para sa F-16. Mas lalong naging interesting ang kwento ng lumabas kung sino ang nag-award ng kontrata. Hindi ang Department of National Defense, hindi ang AFP. Ang nag-award ay ang NAVFAC Pacific, bahagi ng US Navy. Ibig sabihin, American taxpayers ang nagpondo ng infrastructure upgrades sa isang base sa Pilipinas, isang EDCA site. Isang base na gagamitin ng parehong US at Philippine forces. Dito, nagbabago ang tanong. Hindi na ito tungkol sa kaya ba nating bilhin ang F-16? Ang tanong ngayon ay, kung handa na ang lahat para sa F-16, paano tayo hindi bibili? Ito ang tahimik na estratehiya. Unahin ang infrastruktura, gamitin ang EDCA funds, gamitin ang US military construction budgets. Kapag tapos na ang lahat, ang desisyon ay halos kusang nabubuo. Hindi lang dayuhang kumpanya ang nakikinabang, may local contractors din. Halimbawa, ang JRMX Construction and General Merchandise. Sila ang may hawak ng renovation ng operations building, transient barracks, at fabrication ng hangar doors sa Basa. At dito pumapasok ang komplikasyon. Kapag ang isang kumpanya ay nakalista bilang construction and general merchandise, ang gastos ay pwedeng hati-hatiin sa libu-libong maliit na items, materials, labor, supplies. Mahihirapan ang publiko na himayin kung alin ang aktwal na konstruksyon at alin ang administrative cost. Dagdag pa rito, may mga engineering firms tulad ng Jacobs at GHD. Kasama sila sa mas malawak na Pacific infrastructure planning sa ilalim ng NAVFAC contracts. Ang kanilang professional fees ay hindi hiwalay na nakalista. Kasama na ito sa kabuuang modernization budget. At habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang layer ang kwento. Ang Lockheed Martin ay hindi lang nagbebenta ng eroplano.
May industrial collaboration sila, may innovation centers, may research labs, may business incubation funding. May partnership pa sa Southern Methodist University at ilang universidad sa Pilipinas. Maganda pakinggan. Pero may kapalit. Administrative at operational costs na galing din sa parehong ecosystem ng deal. At dahil ito ay bilateral collaboration, ang detalye ng gastos ay hindi kasing linaw ng isang domestic bond issuance. Balikan natin ang realidad. Ang F-16 package ay tinatayang 5.58 bilyong dolyar. Hindi kayang bayaran ng Pilipinas ng isang bagsakan. Ang modernization budget natin ay nasa 40 bilyong piso lang kada taon. Kaya lumabas ang terminong creative financing, long-term loans, blended grants and loans. Posibleng 15 years o higit pa. At sa early 2026, may mahalagang pagbabago. Pinayagan ang Secretary of Finance na pumasok sa foreign loan agreements para sa defense procurement. Sa puntong ito, pumasok ang konsepto ng sunk cost. Kapag umabot na sa Kongreso ang usapin, tapos na ang apron, naka-install na ang hangar doors, operational na ang base, subukan mong tutulan. Politically, napakahirap. Para kang nagtayo ng garahe para sa Ferrari, tapos sasabihin mong Honda lang pala ang bibilhin mo. Kaya bumalik ang proposal sa Lockheed Martin. Hindi dahil ayaw sa F-16, kundi dahil lumagpas ito sa budget ceiling na pinapayagan ng batas. I-repackage, i-phase, ipasok sa legal framework. At habang tinatanong ng iba, bakit hindi Gripen? Bakit hindi KF-21? Simple ang sagot ng infrastruktura. Ang Sweden ay walang EDCA bases dito. Walang US-funded ecosystem. Ang KF-21 ay hindi pa operational, testing phase pa. At walang suportang infrastruktura sa ilalim ng EDCA. Kaya kahit mas mura sila sa papel, mas mahal ang kabuang gastos sa dulo. Habang nagpapatuloy ang negosasyon, ang infrastruktura ay patuloy ding umuusad. Walang nagsasabing tapos na ang laban. Walang nagsasabing may panalo na. Pero sa Basa Air Base, ang semento ay may sariling kwento. At kung pakikinggan mo ito ng mabuti, iisa lang ang direksyong itinuturo nito. Kung gusto mong mas maintindihan ang totoong laro sa likod ng defense modernization, kung paano gumagana ang infrastruktura bilang pampulitikang sandata, at kung bakit hindi lang presyo ang usapan sa fighter jet acquisition, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, i-share para mas marami ang makaalam. Dahil sa modernong depensa, hindi lahat ng desisyon ay ginagawa sa mesa. Ang iba, ibinubuhos sa semento. Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panunood. Kita-kits po tayo sa susunod pang mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell